parking na punta sa kanya. Easy Ride, mga Manoy. Sa video na to ay kabitan natin ng isa sa safety features yung FI natin. Kabitan natin ng alarm, yung budget meal lang, hindi yung mamahalin. Ito lang ang tawag dito ay RF wireless receiver transmitter. Ito siya. Nabili ko lang sa online is 163. Ayan. Kabit natin dito sa kill switch natin. Kasi itong kill switch natin minsan pag nababad sa ulan, nagluloko, biglang namamatay. Kaya naisipan ko na ito ipapalit ko. Itong wireless transmitter, receiver transmitter. Tapos kabitan ko ng relay 5 pins. Kulang pa to ng isa kasi lalagyan ko rin ng baga alarm. Yung ilagay ko rin to yung relay ng signal light natin. Yung sa isa red arto ko. Kabitan ko rin yan. Tapos lagyan ko rin ng diode kasi kakabit ko dun sa turn light, sa signal light natin, para pag yung for emergency di natin kalain o emergency biglang algawin sa atin yung susi, yung motor natin. So kahit ibigay natin, basta ito na sa atin lang. Ang abot dito man ay is 100 meters o 150 ang abot dito, basta diretso lang siya na kalsada, walang nakaharang. Kaya nitong pagganahin itong natin transmitter. Kaya minsan o kaya lagyan din natin to ng imbis na itong gagamitin natin, palitan natin ng switch, kill switch na tago, yung birito. Kaya nabahala kung saan ilalagay yung kill switch na tago, hindi makita. Bukod sa ito, yung sa remote, meron din tayong switch na manual. Bukod sa ito remote. So ito ang kailangan natin, dalawang relay, nagpabili pa ako ng isa. Tapos transmitter, tsaka itong yung relay ng turn light o sa signal light natin. So baklasan muna tayo, Manay. Baklasan nandito yung harap para maka-access tayo sa baklasin din natin itong pinakamukha niya. Medyo maraming trabaho to. So tanggalin na natin. Manoy, natanggal ko na yung flaring sa natin. Flaring sa FI natin. Pati yung natin dito sa switch. So dito na tayo ngayon sa kill switch, pinaka kill switch natin. Kasi ililipat natin to. I-condir na natin to siya dito. Tapos harap din ng pwesto na ilipat natin yung kill switch natin. Yung tayo lang nakakaalam kung saan natin ilagay. So alis natin itong cover niya. May manay sa switch natin, sa pinaka kill switch. May makita tayong 4 na wire. Yung sa switch mismo. Ito yung kill switch niya. So itong dalawang maliliit ay sa to? Yung sa ilaw ng switch natin, kasi may ilaw nga to. Tapos itong dalawa ang sa kill switch. Dito ito ang putulin natin. So nag-abang na ako ng wire. Yan, inabangan ko na ng wire to. Ito siya. Yung karugtong nito ay dito. Ito siya. So pagdudugtungin lang natin itong dalawa. Pero tingnan mo natin ito kung paanong function ito, kung kagaya ba to sa ibang motor
na nakalagay yung kill switch na sa side stand, na pag binaba yung side stand namamatay, o kagaya nung sa R2 natin na namamatay pag magka-ground yung pinaka pulser natin. Tanggalin natin ito para malaman natin kung paano ang function niya. So paandarin ko muna mga manay. Okay. Paandarin ko muna paano ba. Lalaglag pa. Okay. Mandar na siya. Try natin putulin ito yung wire. Yung kagaiba ito sa ibang mamatay ito siya. So putulin natin yung wire. Ito. Ito natin dito. Shoot. Ayun, kagaya nga sa ibang yung sa side stand ng ang niya, yung kill switch. So pala to siya, normally close, kumbaga normally close, normal. Pag binaba pala yung switch, ibig sabihin maghihiwala yung wire na itong dalawa. So alam na natin kung anong function niya. Itap na natin siya dito. Nadugtong ko ng yung pinutol natin na wire ng kill switch. Tapos yung ginawa nating abang, yan, pinadugtong ko sila. Hininan ko na para sigurado walang kawala at nasa loob to. Yan, yung karugtong nito, yung didugtong natin ay andito siya. Yan. So lalagyan natin ng shrinkable tube para sure ball, hindi magdikit o mag-ground sa iba, magdikit sa ibang wire. Lagay natin yan. Okay. Nadugtong ko na. Tapos ito yung pinagputulan natin, nilagyan ko ng glue stick para sigurado. Pero magamit pa naman natin ito switch sa kung ano-ano. Kita mo, click natin, hindi na namamatay yung motor natin. Pero may ilaw pa rin yan. Ayan. Ito lang sa kill switch. Ang function nito ay kagaya sa ibang motor na yung sa side stand. Pag ibinaba mo yung side stand, nagka-cut off siya. Kumbaga to, normally close to siya. So andito sa ngayon, pinag-aapang ko ito na siya ngayon. Ito ngayon ang hanap. Lagyan natin ng switch niya. Switch. So ang lalagay ko ng switch dyan ay hollow switch. Tsaka bukod sa hollow switch ay yung yung remote ng kill switch. Ito man ay paghiwalayin natin. Try natin paghiwalayin kung mamatay pa. So ayun, namatay siya pag pinaghiwalay kagaya ng side stand. So ito ay kakabit natin manay hollow switch dito sa natin, dito sa kill switch na dinugtungan natin. Hollow switch ang gamit natin. Tsaka gamitan din natin ng dalawang relay. Bakit dalawang relay? Kasi ito sa manual na kill switch, itong relay naman para sa yung remote. Tsaka isabay rin natin yung ilaw. Pag pinatay natin sa remote, mag-iilaw tsaka magbubusina. Tsaka may kasama pala itong lagyan rin natin ito ng yung natin dati, yung relay, signal relay.
dun sa R2. Pwede pa naman to. Ayan, signal release sa R2. Para pagpatay natin ng motor natin ay magbubusina rin siya. Parang alarm din kasi lang budget meal lang tayo. Budget meal. So ito yung kakabit natin mamaya. So abang-abang lang sa dulo ng video ay ipapakita ko yung diagram nito sa project natin ngayon. So ito na mga manoy, magulo pa yung ginawa natin na kill switch na remote DIY budget meal. Ayan, nakabit ko na yung relay tsaka yung yung RF transmitter receiver. So may abang ako dito na positive galing battery gawa nung saan natin sa mini driving tsaka sa loud horn. So testing natin mga banay. Ayan. Switch on. 10 seconds. So ayan na siya mga manoy, umandar na. So patayin natin to dito sa on. Patayin natin siyang. So ayan siya mga manoy, maingay lang. Once na hindi natin i-off yan, hindi yan na-under. Ayan, pagsusi pa lang, di ba ay isusi ng natin, yung mga magagandang kaibigan natin, mag-alarm pa rin yan. Diyan. Ayan siya. So okay na siya mga manoy, iayos ko lang, magulo pa. Dito ko ilagay yung natin, relay dalawa. Ayos ko muna yung mga wiring. Kaya naman ay medyo na-organize ka na ng kaunti. Ayan na. So dito ka kumuha na yun ng positive para sa trigger ng natin sa relay. Dito sa harapan. Sa harapan ng natin. Panel board. Ayan yung relay dyan. Dito ko kumuha ng positive o accessories. Pag ino natin, may yan. Ayan, pag ino natin, magkaka-kuryente yan. Ayan. Pag pinatay, wala. Ayan. On. Ayan, mahulog. Kaysa magtalop tayo, under warranty pa itong natin. Ayan. Doon sa harapan, dito nakalagay yung relay. Ito yung relay. Ayan yung relay. Yan yung nakalagay dito. Yan yung nakalagay yan. So dito lang kayo magsuksok ng wire para sa trigger ng nyo, ng relay. Pag magkabit kayo ng loud horn o mini driving. Yan naman ay naitak ko na yung mga wire. Extend ko muna bago ko isarado. So ito na siya, kunting ayos na lang yan. Yan, testing muna, yan umandar na. So kunin natin yung remote. Yung remote, on natin yung natin, yung transmitter kung mamatay ba, tapos kung mag-iilaw ba yung hazard. So ayan. So ayan na siya mga manoy. So hindi na yan mapapaandar kahit anong start pa. Start natin.
So wala kahit anong phase. Oh. Off natin to. Yung remote sa transmitter. Start. Ayan. Tapos yung sa manual na ano natin, sa kill switch kasi nilipat na natin. Ito wala to, condemn na to. Nasa inyo kung anong gagawin nyo dito. Gawin yung switch sa may mini driving light. Ayun, wala niyan. So patayin natin sa manual na kill switch kasi nilipat ko na nga. Patayin natin. So ayun, namatay yung makina. Okay. Okay yung ano natin, gawaan natin. So sarado na natin to. Ito pala malay, gumawa ko ng diode para sa ano natin, sa signal light kaliwat kanan, tapos isa sa busina. Yung paglagay ng diode na yung may guhit na gray, ano ba yan? Kita ba? Basta yung may guhit na gray sa diode, yan yung papunta sa ilaw o papunta sa busina. Basta yung may guhit, kumbaga ang flow ng kuryente patapon lang. Ngayon pag ginamit natin yung busina o signal light, hindi siya babalik dito sa ano, sa unit natin na kinabit na yan. Pag nagbusina, hindi babalik dito kasi may ano siya kumbaga check valve tawag. Yan, nahulog. Yan, yung diode, yung turo sa diode papunta lang doon, patulak. Yung gray papunta sa busina. Yung isa naman papunta sa, yung isang diode papunta sa signal light, galing dito sa unit natin, dito sa relay. Ito na yung kakabit. So ayan ang mga manoy, naikabit ko na yung ano, yung naibalik ko na yung mga natanggal kong fairings. So ito na siya ngayon, umaandar. Yung kill switch pakita ko sa inyo na kindin ko na. Kaya yung kill switch natin wala nang kaba na magluloko kung nababad sa ulan. Kaya na siya mga manoy. Wala na yan, kinundem ko na yan. Nilipat ko na sa ibang pwesto na manual na kill switch. Kaya pakita ko sa inyo. Tapos nag-a-alarm din to once na pinatay o ano, pakita ko sa inyo kung patayin ko ang kill switch. Mag-a-alarm din sa mga manoy. Ayan, ito yung susian, hindi ko yung papatayin. Kill switch lang, yung manual na kill switch. Okay. Maingay lang. Ngayon pag naka-activate yung kill switch niyan, hindi nyo rin mapapaandar. Diba, inuwanan nyo tapos pindutin yung kill switch, hindi yan mapapaandar, mag-alarm lang yan. Tapos pakita ko ulit sa inyo kung paano yung kill switch na kinabit ko na di remote. Ito yung remote niyan, yung transmitter. Ito, once na i-activate ko lang, pindutin ko yung on. Halimbawa inagaw sa atin yung motor, bigyan nyo na yung susi, huwag na kayong manglaban. Basta andito lang to sa inyo, hawak nyo lang to. Ayan, malayo tayo. Patayin natin, on natin yung activate. Ito, on natin. Ayan siya mga manoy. So yun lang mga manoy, sana nakatulong ako sa inyo, na-share ko yung ano,
yung pag gawa ko ng kill switch na panibago, yung manual tsaka di remote. Bali doon ako nag-tap sa ano, yung pinaka negative doon sa may harapan natin, yung may relay. Hanapin mo lang yung accessories doon para hindi na kayo magtatalok. Dito naman sa kill switch, hindi na ako nagtalok, pinutol ko lang talaga para pag maibalik natin, para hindi mabuwid yung warranty. Gusto natin maibalik, hinangin lang natin, at least wala silang makita na talok, putol lang. So yun lang mga manay, salamat sa panood. Hanggang sa muli, ipakita ko pa rin sa inyo yung yung diagram sa paggawa ko nito ng kill switch na remote saka manual. Salamat ulit, hanggang sa ulit. So ito yung diagram ko manoy sa kill switch natin sa motor ko, sa FI natin. So ipaliwanag ko sa inyo. Ito yung yung wire na pinutol ko galing sa switch, pinutol ko. Ang function pala nito manoy, kagaya to sa mga side stand ng ibang motor na magkadugtong. Once na pinutol mo o ibaba mo yung side stand, mamamatay yung motor natin. Ganoon din siya. Kaya dito ko siya nilagay sa sa relay number 1 sa 30 tsaka 87A. Normally close yan siya. Normally close, ibig sabihin magkasama yan lagi. Tapos nilagyan ko siya ng nilagyan ko ng manual na kill switch. Yan, may hollow switch. Bahala na kayong saan nyo ilagay yan. Tago nyo para pag park nyo, i-activate yung switch nyo, hollow switch. Ganito ang function niya mga manoy. Ito 30 tsaka 87 ay magkasama, ibig sabihin normally close yan sila, magkadugtong lagi. Ngayon yung 86 natin, ayan, dito ko yan tinap sa accessories wire natin. Doon kayo mag-tap sa yung accessories wire natin, doon kayo mag-tap sa ilalim ng natin, panel board. May relay doon, isok-sok nyo lang doon para hindi kayo magtalok o para hindi mag-void yung warranty. May relay doon, tanggalin yung relay, hanapin yung doon, yung positive. Pag sinusi, doon nyo itap. Dalawang relay pala ginamit ko para sa busina, para sa ilaw. So ito na ngayon, dalawang relay. Yung dalawang 86, yan, 86 saka ito sa kabila, pinagsama ko yan. Nasa siya, positive. Sa accessories wire para accessories wire. Pag inon mo yung susi, magkakaroon ng kuryente. Ayan, pinagsama ko yan sa susian yan, ignition switch. Tapos yung naman, 85, ayan, 85, pinagsama ko. Dito ko yan tinap sa normally open. Ayan, normally open ng hollow switch natin. Ayan, hollow switch. Yung hollow switch naman natin, yung common nya, dito ko yung tinap sa negative ng battery natin. Ayan, negative ng battery. So ang function nito ng kill switch natin, once na pinindot mo yung yung hollow switch natin, di naka-activate na yan, o kumbaga naka-arm na yan. Once na sinusi na yung natin, kumbaga naka-ready na yung negative na yan. Yan, naka-ready na yan kasi naka-on na to naka-trigger na to. Kumbaga rekta na yan sa battery yan. May negative na yan, yung relay natin. Once na sinusi na yung motor, magkakaroon ngayon to ng kuryente, positive. Ito naman, kasi normally close to siya, once na magkakuryente itong dalawa, 86 saka negative, positive, ito ngayon babato to dito, puputulin niya ngayon to, yung connection nitong dalawa. Yung 86, yung kuryente sa 30, pupunta niyan dito. So hindi aandar yung motor natin, hindi aandar. Ganun din dito sa ginawa ko naman sa relay number 2, iniba ko naman ang connection nito. Yan, dito sa relay number 2, yung 86 positive yan siya, nakakonekta sa accessories.
Tapos yung 85, dito yan, nakakonekta sa hollow switch. Ayan, hollow switch yan, magkasama yan sila. Once na magkaroon dito ng kuryente, halimbawa naka-activate yung pinindot mo yung ano natin, hollow switch, di may kuryente nandito, nakaabang na negative galing sa battery. Tapos pag susi sa motor, may negative na yan dyan. Tapos pag susi sa motor, kakaroon ng supply dito ng kuryente to positive. Itong 30 babato to dito sa 87. Ayan. Ngayon, yung 87 naman dito kinunikta yung relay natin, yung signal relay o tone relay. Tapos sa kabilang dulo nun, sa relay natin, doon ko tinap yung busina. Ayan, yung busina. Nilagyan ko siya ng diode para ang flow ng diode palabas lang. Kaya ako nilagyan ng diode kasi once na gamitin natin, magbusina tayo, kuryente hindi papasok dito sa nilagay natin na kill switch. Kasi hanggang dyan lang yan. Kasi ang flow ng diode, palabas lang yan, papasok. Hindi yan makapasok yung kuryente dati. Yan ang purpose ng diode. Kaya nilagyan ko ng diode yan. Ganun din, dito ko rin tinap yung dalawang ilaw, yung signal light, dalawa, left and right. May diode din. Para pag activate dito, pag activate ng ito relay number 2, magbubusina, tsaka magpa-flashing siya. Kasi nilagyan ko ng relay, yung turn relay. Tapos dito naman tayo sa function ng remote. Dito sa transmitter. Sa transmitter merong B1. Ito B1. B1. B negative. Tsaka B positive. Itong B positive rekta to sa negative ng battery. Yung B positive rekta yan sa positive ng battery. Yung ginawa ko naman connection yan, yung sa normally close, di ko ginamit. Ito lang ginamit ko. Normally open tsaka yung common. Yung common pala mga manoy, dito ko yung tinap sa negative. Pinagsama ko siya sa B negative tsaka yung common. Kasi once na pinindot mo yung remote ng natin, transmitter, ito magkakaroon ng negative supply. Papunta naman dito sa relay natin. Ayan. Halimbawa pag kinuha sa iyo yung motor, bigay mo lang. Basta nasa iyo ang remote. Once na pinindot mo yung remote, yung on, magkakaroon to ngayon yung trigger. Negative. Gagana din tong relay natin yung dalawa. Ayan. Kasi nga nagkakaroon trigger siya. Ayan. Mamamatay ngayon ang motor natin to. Once na nagka-negative to, itong flow nitong dalawa kasi normally close to siya. Once na magka-kuryente ito, puputulin niya ngayon yung supply nito. Ito, putulin, kaya mamamatay yung motor natin sa relay number 1 niya. Dito naman sa relay number 2, once na magka-kuryente ito, yung 30, kasi rektato sa battery, ayan 30. Babato naman siya dito sa magkakonekta sa 87. Tsaka naman gagana yung busina tsaka ilaw natin. Iba ang ayan. Dito sa 87A nakakabit sa kill switch mismo. 87A nakakabit. Dito naman sa busina sa 87 natin tinap. So screenshot nyo lang mga manay para kung gusto nyo ring gayahin. Ganito ang ginawa ko sa FI natin. So salamat manay, sana makatulong ako sa inyo. Salamat sa panonood. Ride safe. Peace sa atin lahat.